Isang gabay sa tahimik na paglago. Hindi lahat ng paglalakbay sa buhay ay kailangang ipakita. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang i-post. Hindi lahat ng sakit, paghilom at pag-angat ay kailangang may nakakakita. Sa panahon ngayon, parang lahat kailangang may audience. May story, may post, may likes, may validation. Pero ang totoo, not every journey needs an audience. Some transformations are meant to be private. May mga pagbabago na mas nagiging totoo kapag tahimik, mas nagiging malalim kapag walang nanonood, mas nagiging matibay kapag walang pumapalakpak. Ngayon, pag-uusapan natin, bakit mahalaga ang pribadong paglago? Kailan ka dapat manahimik? At paano ka lalago kahit walang nakakakita? May 3 dahilan kung bakit hindi lahat ng journey ay kailangang ipakita. Una, dahil ang validation ay nagiging dependency. Kapag nasanay kang lumalakad lang, kapag may pumapalakpak, mahihirapan kang magpatuloy. Kapag wala, natuto kang gumalaw para sa likes, magbago para sa papuri, mabuhay para sa approval. Pero ang totoong pagbabago ay hindi umaasa sa palakpakan. Umaasa ito sa disiplina, katapatan at konsistensya. Pangalawa, dahil may mga taong hindi kailangang makaalam. Hindi lahat ng tao masaya sa pag-angat mo. Hindi lahat ng nakangiti ay kakampi. Hindi lahat ng nakikinig ay may mabuting intensyon. Minsan, ang katahimikan ay proteksyon. Pangatlo, dahil ang mga simula ay marupok. Kapag nagsisimula ka palang magbago, madali kang masaktan, madali kang panghinaan, madali kang bumalik sa dati. Kaya minsan, kailangan mong alagaan muna ang binhi bago mo ito ilabas sa araw. May kakaibang lakas ang pagbabago kapag tahimik, kapag walang nakatingin. Mas nagiging totoo ka, mas nagiging tapat ka sa sarili mo, mas nagiging malinaw kung para kanino mo ito ginagawa. Hindi mo ginagawa para sa kanila. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang taong tahimik na nagbabago ay parang punong lumalalim ang ugat. Hindi mo agad nakikita ang taas. Pero kapag tumayo na, hindi na madaling mabuwal. Kailan ka dapat manahimik? Manahimik ka kapag nasa proseso ka pa lang ng paghilom, hindi ka pa buo. Madali ka pang maapektuhan ng opinyon ng iba. Kailangan mo muna ng lakas, hindi ng ingay. Ang katahimikan ay hindi pagtatago. Ito ay paghahanda. Magkaroon ng malinaw na dahilan bakit ka nagbabago, para kanino. Kapag malinaw ito, hindi mo kailangan ng papuri. Gumawa ng maliit na disiplina araw-araw. Hindi dramatic, hindi viral, pero totoo. Isang hakbang, araw-araw. Iwasan ang labis na pagkwento ng plano. Mas mabuting ipakita ang resulta kaysa ipangako ang simula. Pumili ng isang taong mapagkakatiwalaan. Hindi audience, kundi saksi sa katotohanan mo. Hayaan ang pagbabago ang magsalita para sa'yo. Darating ang panahon na hindi mo na kailangang ipaliwanag, makikita na lang nila. Kung ikaw ay nasa yugto ng tahimik na pagbabago, huwag mong isipin na wala kang nararating. Minsan, ang pinakamalaking paglago ay nangyayari kapag walang nakakakita. At kapag handa ka na, ang mundo mismo ang makakapansin. Hanggang doon, ipagpatuloy mo lang tahimik. Matibay, totoo, maraming tao ang nalilito sa pagitan ng pagiging private at pagiging secretive. Ang pagiging private ay pagpili ng katahimikan para sa kapayapaan. Ang pagiging secretive ay pagtatago dahil sa takot. Kapag ikaw ay tahimik na nagbabago, hindi ka nagtatago. Pinoprotektahan mo lang ang proseso. Parang paghilom ng sugat. Hindi mo ito binubuksan araw-araw sa hangin at dumi. Binabalutan mo muna para gumaling. Ganoon din ang puso at isipan. Kapag masyado mong maagang ibinabahagi ang mga plano mo, nagkakaroon ka ng illusion of progress. Pakiramdam mo may nagawa ka na kahit wala pa. Nabubusog ka sa papuri imbes na sa disiplina.
May pag-aaral pa nga na nagsasabing kapag nasasabi mo agad ang goal mo, bumababa ang tsansa na matapos mo ito dahil parang nakuha mo na ang emotional reward ng hindi pa ginagawa ang trabaho. Kaya minsan, mas mabuting hayaan ang sarili na magtrabaho sa katahimikan. May yugto sa buhay na parang nag-iisa ka. Hindi ka na masyadong lumalabas. Hindi ka na masyadong nakikipag-usap. Hindi ka na masyadong nagkukuwento. Akala mo na pag-iiwanan ka na. Pero minsan, hindi ka iniiwanan. Inihiwalay ka lang para hubugin. Ang agila ay umaakyat sa mataas na lugar para magpalit ng balahibo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil naghahanda siyang muling lumipad. Hindi nasusukat ang pagbabago sa gaano karaming tao ang nakakaalam, gaano karaming likes ang nakuha, gaano karaming pumuri. Nasusukat ito sa paano ka tumutugon sa sakit ngayon kumpara dati, kung mas marunong ka na bang magpatawad, kung mas kontrolado mo na ba ang emosyon mo, kung mas marunong ka na bang pumili ng kapayapaan kaysa gulo. Iyan ang tunay na sukatan. Hindi masama ang magbahagi kung handa ka na. Kapag hindi ka na naghahanap ng papuri, hindi ka na nasasaktan sa hindi pag-apruba, hindi mo na kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Doon mo masasabi pwede na. Hindi para magyabang, kundi para magbigay liwanag sa iba. Ang tahimik na pagbabago ay hindi para sa mata ng tao, kundi para sa kaluluwa ng sarili. May mga bagay sa buhay na lalong lumalalim kapag hindi ipinapakita. May mga sugat na gumagaling kapag hindi hinahawakan ng maraming kamay. May mga pagbabago na nagiging totoo lamang kapag walang nakatingin. Sabi ng mga Stoic, control what you can control and release what you cannot. Isa sa mga hindi natin kontrolado, ang opinyon ng ibang tao. Kaya ang taong marunong mamuhay ng tahimik ay hindi mahina. Siya ay disiplinado. Siya ay malinaw. Siya ay malaya. Para sa Stoic, ang tunay na lakas ay nasa loob, hindi sa papuri, hindi sa reputasyon, hindi sa palakpakan. Si Marcus Aurelius ay emperador, pero ang kanyang mga isinulat ay para sa sarili lamang, hindi para sa mundo. Iyon ang diwa ng tahimik na pagbabago. Gawin mo ang tama kahit walang nakakakita. Doon mo makikilala kung sino ka talaga. Ang isipan ng tao ay marupok kapag nasa pagbabago. Kaya natural lang na gusto nating humingi ng suporta at validasyon. Pero kapag nasobrahan, nawawala ang sariling boses. Napapalitan ng boses ng opinyon ng iba. Ang katahimikan ay nagiging psychological boundary. Isang espasyo kung saan pwede kang magkamali, matuto at magbago nang walang humuhusga. Sa maraming espiritual na tradisyon, ang pagbabago ay laging nagsisimula sa pag-iisa. Si Buddha ay nagmeditasyon sa ilalim ng puno. Si Jesus ay nag-ayuno sa ilang. Ang mga monghe ay umaakyat sa bundok. Hindi dahil sila tumatakas, kundi dahil hinahanap nila ang mas malalim na tinig. Ang tinig na hindi maririnig kapag maingay ang mundo. Ang pagiging private ay hindi pagtatago. Ito ay paggalang sa proseso. Ang pagiging secretive ay pagtatago dahil sa takot. Kapag tahimik kang nagbabago, hindi mo tinatago ang katotohanan. Inaalagaan mo lang ang binhi, ang sukatan ng tunay na pagbabago. Hindi ito likes, theater, views, kapapuri po. Ito ay kapayapaan sa gitna ng gulo. Klaridad sa gitna ng kalituhan. Pagpipili ng tama kahit walang nakakakita. Kailan ka magsisimulang ibahagi? Kapag hindi mo na kailangan ng audience para magpatuloy. Kapag kaya mo nang tanggapin ang hindi pag-apruba. Kapag handa ka nang magbigay hindi para magpatunay. Ang tao na tahimik na nagbabago ay hindi nawawala. Siya ay nag-uugat. Siya ay nagiging matatag. Siya ay nagiging buo at kapag siya ay tumayo, hindi na niya kailangang magsalita. Makikita na lang siya ng mundo.
Bago ka umalis, gusto ko lang ipaalala ito. Kung may isang linya dito na tumama sa'yo, kung may isang bahagi na nagpaisip sa'yo o nagpagaan ng loob mo kahit kaunti, ibig sabihin para sa'yo ang mensaheng ito. At kung gusto mong makinig pa sa ganitong mga usapan, tahimik, malalim at totoo, pwede kang mag-subscribe sa channel na ito. Hindi para sa numbers, hindi para sa algorithm, kundi para sa mga taong naghahanap ng linaw sa gitna ng ingay. Kung may kakilala kang tahimik na lumalaban din, i-share mo ito sa kanya. Baka ito ang mensaheng kailangan niyang marinig ngayon. At kung may naisip ka habang nanonood, iwan mo sa comment. Gusto kong basahin ang kwento mo. Salamat sa oras mo. Mag-ingat ka sa sarili mo at ipagpatuloy mo ang tahimik na paglago mo.